Hello guys, Super Bebe here again. So thank you very much for watching the video. At today mag-upload na naman tayo ng another Gundam build, which is an SD build again, yung mga maliliit na Gundam. And if you napanood yung previous video ko, so it's an SD Gundam as well. So I hope na panoorin nyo yun, tapos makita nyo yung sako na build natin doon, na yan, palit lang din. So today, meron naman tayong isang Gundam na i-build, which is a SD Gundam. This kit is called Gundam Detsai Hell EW. Ito siya guys, no? So if nakikita mo siya sa toy store o kaya sa mall, then interesado kang bumili or maybe gusto mong malaman kung ano ang kalalabasan nito or ano magiging tsura, then ang video nito ay para sa iyo. So also if hindi ka, bago tayo mag-umpisa, if hindi ka pa follower ng aking channel, please like and share, and also follow the channel, subscribe as well, and hit that notification bell para lagi kayong updated sa mga ating Gundam build na for budget, of course, no? So, let's start. So, yan siya guys, no? So, itong Gundam na to, ang ganda niya kasi, ano to, yung mga latest Gundam na to, no? Yung mga latest series. Unicorn series yata to. So, yun, tingnan natin kung ano yung laman. So, kung makikita nyo, marami siyang, ano, no? Marami siyang laman compare dun sa sako natin. Siguro mga 6 runners to. Tapos marami siyang sticker. Kasi ito guys, yung mga maliliit na Gundam, actually wala siyang mga details talaga. So more on sa mga ano siya, no? Sa mga sticker talaga yung details niya. So mahirap siya dahil dun sa sticker. So be careful na lang sa pagkabit ng sticker. Kasi once na nagkamali kayo sa sticker, then yun na yun, no? Hindi nyo na makapalitan. It's either sira na yung Gundam nyo, or maghanap kayo ng ano. Pero alam ko walang ganong decals na sticker nito, no? So talagang exclusive lang siya for ganitong kit, or maybe bili kayo ng another kit na ganito rin. Tapos kung makikita nyo, yan, yung mata niya, yung pisngi niya, lahat sticker yan kasi yun yung detail para magmukha siyang talagang, alam mo, may mukhang Gundam. So wala siyang mga lining or something na gano'n na pwedeng gawin. Pero if ever na nagla-lining na kayo tapos marker, scribbing, then you can do so, no? Kaso ako hindi pa ako ganun eh. Beginner pa lang tayo to intermediate, and wala tayong mga marker, mga ganda marker. So more on ano lang tayo, cut, build, and buffing. Yun yung ginagawa natin for our Gundam builds. Tapos ito mga punggok pa yung ginagawa natin, no, yung maliliit na Gundam. Because guys, no, nagpa-practice pa tayo. So yung head tapos na, no, makikita nyo. So ganun lang siya kadali. Unlike nung ibang yung mga malalaking Gundam, no, yung mga details talaga mahirap, no. Tapos nakikita nyo guys, no, ginagamitan ng blade para kasi yung mga sometimes kayo mga ganito pag kinat mo, kahit perfect cut yung gawin mo, minsan may natitira pa rin yung plastic. So pag binap mo kasi yung magiging itim. So wala naman tayong marker. So it's better na i-bleed na lang kesa i-buff, kasi pag binap mo magiging gasgas yun, tapos makikita sa labas. Kasi ito, yung wala siyang chassis, no? Katawan na talaga siya. Hindi katulad ng malalaking Gundam na may chassis pa bago yung yung mismong labas, no? Ito pag ito binap mo or niliha mo, kita kagad yung gasgas. So as much as possible, iniwasan natin yung gasgas, kaya ginagamitan natin siya ng blade. Basta yan, no? Tawan, ayos na, di ba? Tapos ngayon, ginagawa na natin yung niya, yung kanyang kamay.
Pero maganda yung details nito, guys, no? Even though na maliit lang siya, marami siyang details. So, actually, nahihirapan yung gumawa nito eh. So, kasi nga masyadong ma-details, no? Para siyang high grade, guys. Yung pagka-details ng kanyang mga runners, no? So, yan. Ganyan lang siya, guys. Oh. Madali lang. So, kung makikita mo na yung kamay niya, hindi basta-basta kamay lang, no? May mga details din, may mga flap, wings, no? So, magandang klaseng model siya kasi natutupi yung kanyang kamay. Dahil nga meron siyang mechanism dun sa build, no? Tapos, of course, po siya sticker. So, maganda, before nyo siya ikabit, yung parts, kabit nyo na rin pati sticker, sabay nyo na. Kasi minsan, pag yung part ng sticker na lalagyan nyo, minsan nandun sa ilalim, mahirap nang ilagay yon. It's either tanggalin mo yung parts na yon para ilagay lang yung sticker, or gawin mo na ngayon habang binubuo mo siya para mamaya kabit ka lang kabit, di ba? So, ganyan lang siya, guys. No? Dali, di ba? Medyo magtatagal ka lang siguro sa sticker kasi syempre kailangan sakto mo, no? O, di ba? Galing, galing. Tapos of course yun, no? Kailangan syempre perfect mo yung sticker para maganda. Kasi yung details nito, guys, nasa sticker talaga, no? Wala siyang mga linya katulad ng mga malalaking robot or malalaking Gundam na makikita mo yung details. Ito, sa sticker lang talaga nakikita yung details para magkaroon siya ng mga lines and colors, no? Kung makikita nyo, guys, ang color lang talaga yan. White, black, green, yellow. Tapos yung other colors niya nasa sticker na. Kung makikita nyo yung tools, guys, no? Tatlong tools ang ginamit natin dito. Yung tong, yung nipper, tsaka yung uh, blade, no? Hindi na gumamit ng buffing kasi nga, yun nga, magagasgas kasi siya. Ayan, di ba, guys? So, ayan, naayos na lang yung, ano, yung last part ay sticker, no? Kasi sa sticker ka lang talaga magtatagal eh, no? Kasi kailangan i-perfect mo yung sticker para maganda siya tingnan. Ayan. So malapit na siya matapos, no? Na tapos na yung legs. So pinapa-finalize na yung backpack niya, yung likod. Tapos kinakabit yung sticker. Ayan, so almost complete na, no? So, yan. So, ikabit na natin lahat para makita na natin yung complete parts niya, no? So, ganyan na siya, guys, no? Wala pa yung pakpak. Now, gagawin natin yung weapons tsaka yung pakpak niya. Tsaka, yung weapons niya yung parang ano, kalawit ni kamatayan. Death sign nga eh, tawag sa kanya. Pagdating naman sa pakpak, ang dali lang, di ba? Ganyan lang, 3 parts lang. So, madali lang siya kabit. Tapos, konting kulay dito. So, yan na. Tapos, yung weapon, yan. Of course, sa weapon, hindi siya katulad nung mga sa malalaki na parang may transparent. Ito, sticker yung nagdadala sa weapon para magkaroon ng color. So, yan, guys. So, tapos na siya, no? Ito nga pala, walang kasamang stand, no? So, kung gusto mo magkaroon ng stand, syempre, bibili mo yan separately. Unlike ng ibang mga malilit na ganda, meron silang kasama, no? So, yan na yung finished product, guys, no? Alam mo, simpleng-simple, maganda, maporma, magandang pan-display, di ba? Tapos, kung nag-iisip kayo ng posing nito, ang technique ko lang talaga dyan is yung kung ano yung nasa box, yun na yung gayahin nyo rin, no?
or yun doon sa ano sa manual kung ano yung yan, kung ano yung mga style ng pwesto doon, pwede mo ring gayahin yun. This time yung ginawa is yung parang nakahawak yung dalawang kamay niya doon sa weapons niya. Yan. Pag pinaporma siya, parang nasa ganun pag nilagay sa display, ganyan na yung forma niya. So ito guys, ano lang, ang price nito is nasa 449, no? So less than 500, pero maganda na siya. Maganda rin siya pang display guys, no? So ayan, so tapos na yung ano natin, yung ating Gundam na SD. So picture time na lang. So ayan, yung ating formahan. So maliit lang siya pero maporma, no? Tsaka makulay. Yun yung maganda sa Gundam na to. Yan, sa display natin. So kasama siya nung other Gundam na SD rin. Anyways guys, kung ano, yan. So anyways guys, kung nakita niyo yung display ko, yun na ibinili ko sa IKEA. So in case na gusto niyo malaman yung kung basic tools, tapos yung kung ano yung kailangan niya sa paggawa ng Gundam, pwede nyo i-check yung video ko ng ganun for basic tools na need yung gamitin for doing the Gundam, no? Hindi nyo kailangan gumastos sa malaki. That's why yung pamagat na ating channel is Gundam for Budget, kasi lahat ng features natin dito is abot kaya na hindi ka naman kailangan gumastos, kasi kung pang bahay lang yan, pang display nyo or pang hobby nyo, of course hindi mo kailangan masyado madetalye, unless kung gusto mo talaga maganda, gagastos ka, pipinturahan mo, kasama mo ng pintura yung hobby mo, or kaya ipapang competition mo siya, ipang di-display mo, or idadali mo sa ibang lugar tapos panlalaban mo, then of course doon ka na sa advance, yung meron ng mga color lining, marking, tapos may weathering na, tapos may lining, so tapos gamit ang mga marker. So yun na yung medyo mahal na yun guys, no, kasi bibili ka pa ng mga separate tools. And of course, you need yung pesto rin para dun sa pintura, kasi mabaho yun, no? Kailangan meron ka isang lugar na kailangan pagpinturahan, no? Para hindi kumalat yung amoy, kasi mabaho yun guys, yung pintura. Again, thank you for watching kung napanood mo yung buong video. Tapos in case na mayroon kayong tanong or gustong itanong, or maybe may suggestion kayo na mga Gundam na gusto yung makita, pwede nyo kayo mag-comment down below. Pwede rin natin check yung mga yung mga Chinese na Gundam na peke, kasi mas mura yung mga yan, no? So tingnan natin kung makakakuha tayo ng ganun, pero most likely gusto ko sana yung mga original Gundam. Of course, yung mga peking Gundam, pinagpa-practicean natin yan bago-bago pa lang ako, no? At least malaman natin yung mga techniques and cuts kung paano magiging maganda yung ating paggawa at pagbuo ng Gundam. So again guys, kung nagustuhan yung video na to, please like and share. Also subscribe to my channel kung hindi ka pa subscribed. Then check my other links as well dun sa mga other Gundams ko. So also please hit that notification bell para lagi kang updated dun sa mga Gundam uploads natin na i-feature sa channel, no? So again guys, this is Super Bebe, and once again, see you on the next video. Okay, bye bye for now.